Palaging ang nakaraan ng mga kaganapan sa buhay nating mga tao ay mayroong kaugnayan sa mga bagay sa kasalukuyan. Tulad ng sinasabi ng Ebanghelyo ngayon, yung naganap noon, panahon ni Moises. Doon kasi sa ilang habang ang mga Israelita ay nandoon, reklamo ng reklamo, nagpadala ang Diyos ng mga ahas at pinagtutuklaw ang mga tao. At siyempre, dahil sa kamandag nito, sila'y namamatay. At nagwo-worry si Moises, paano gagawin niya upang ang mga tao ay hindi tuklawin ng mga makamandag na ahas. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, kumuha ka ng tikin at ilagay mo doon yung ahas at sabihin mo sa mga tao kapag sila'y tumingin doon, sila'y hindi na mamamatay, yung kamandag ay mawawalan ng bisa. Ito rin ang naganap sa panahon ni Kristo. Para bang si Kristo yung ahas na makasalanan sapagkat sino ba naman ang tao na mag-iisip na mabuti ang ginawa ng isang taong yan kung siya ay ipinako sa krus. Palagi nating iisipin siguro, sobra-sobra ang kanyang kasalanang ginawa kung kaya siya ay ipinako sa krus. Pero ang totoo, wala naman talagang ginawang kasalanan si Kristo. Pero siya itinaas din, ipinako din siya sa parang isang tikin. At ito ang krus. At ang sino bang titingin ng may pananampalataya sa krus na ito ay hindi na rin mamamatay dahil pinagtagumpayan ni Kristo ang kamatayan sa krus. Lahat ng kasalanan ng tao ay dinala niya doon sa itaas ng krus upang tayong lahat ay makinabang at lumaya sa pagkakaalipin sa kasalanan. Kaya yung sinasabi ng Ebanghelyo, kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang pag-uugnay noon sa panahon ni Moises at sa panahon ni Kristo. At ngayon mga kapatid, sa ating panahon, ganun pa rin. Titingin din tayo kay Kristo sapagkat ngayon ay kapistahan ang tinatawag na exaltation of the cross, pagkatampok sa banal na krus. Dahil ang totoo, kung ang krus dati ay tinitingnan bilang simbolo ng matinding kahihiyan, kamatayan, at kasalanan, ang krus ay isa sa pinakabanal na imahen na siyang pinagmumulan at pinag-uugatan ng ating kaligtasan. Bakit? Kapag si Kristo nang mabayubay doon din humugot ang Diyos ng buhay upang ang sino mga nakararanas ng kamatayan ay huwag nang mamatay dahil posible nang mabuhay ng buhay na walang hanggan ang merong pananampalataya at titingin kay Kristo ng buong pananampalataya. Kaya ito ang panyaya sa atin ng Panginoon. Marami tayong mga krus sa buhay. Hindi lang natin namamalayan ng mga ito ay karaniwan ay may mga benepisyo na idudulot sa atin. Palagi kapag tayo ay may mabibigat na krus, sinasabi natin, mawala lang ang krus na ito sa buhay ko, palagay ko magiging masaya na ako. Pero ang sinasabi ng Panginoon, tingnan mo ang krus mo na mabibigat,
at ito'y iugnay mo sa krus ni Kristo upang kahit ito'y mabigat para sa iyo, gagaan ang pagdadala mo nito sapagkat si Kristo na rin ang nagsasabi ng aking pamatok ay magaan at giginhawa ang inyong buhay. Lumapit lamang kayong mga napapagal sa akin dahil sa pagpapasa ninyo sa inyong mga krus at tutulungan ko kayong mapagaan yan, bagamat hindi ko naman aalisin sapagkat makabubuti sa inyo. Baka yan pang maging daan para maging matuto kayo na magpakababa, na pahalagahan ang inyong pamilya, ang pag-ibig, ang malasakit sa kapwa, at marami pang iba na pwedeng ituro sa atin ang mga krus. Kaya siguro, kung makapag-identify tayo ng mga krus natin sa buhay, sa nakaraan, at makikita natin ang magandang idinulot ng krus na ito, yun ang ibig sabihin ng Panginoon ngayon sa atin, na may kabuluhan, may isaysay palagi ang mga krus na ating mga pinagdadaanan. Kaya huwag basta-basta itong tatalikdan o itatapon sapagkat ito ang magiging daan din ng ating kaligtasan tungo sa buhay na walang hanggan.